programa na pwede niyong ilatag sa Kongreso para yun ang maging advocacy nyo or parang platform of government na bibigay nyo? Marami. Magsisimula pa sa high school. No? In fact, meron kami mga nakalatag na bills dyan. Yeah. Final ko na rin ito noon. Hindi lang pumasa. Yung bang include natin yung kaalaman on labor education. Labor education? Yeah. Para yung mga labor laws, no? Pagdating ng second year high school ng bata, alam na niya agad kung ano yung kanyang pupuntahan. Sapagkat naparami nating mga kababayan ang nabibiktima ng mga illegal recruitment, yung mga maltreatment ng mga employers. So gusto mong ma-inculcate sa kanila kung ano yung labor rights nila. Yes. Ganon. Yun ang education na gusto mong para OFW, ano pa rin yun, advocacy in a way, no? Hindi lang kasi yung problema ng ating labor force, hindi lang sa abroad dito mismo sa ating domestic bansa, marami tayong problema sa ating kaya naging atambay kasi yung sinasabi mo parang tinatarget mo yung mga taong nakatambay na walang trabaho, ganun ba? Hindi Mayroon kasing history yan ang tambay. This was the passcode being used by Andres Bonifacio and Mabini whenever they wanted to call for a meeting. Ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin niyan is taong bayan. Okay. Yeah. To hide it from the Spaniards, ang ginagamit nilang passcode is tambay. And then they will call for a meeting. Sabi niya, yung salitang tambay, uso na nung panahon nila yon. Oh, yes. Hindi yan galing dun sa standby. Because during that time, taong bayan ang ibig sabihin ng tambay. Kasi nung time na, hindi naman marunong pa mag-English yung Pilipino Espanyol lang alam ng Pilipino Tambay. Tambay. Ang ibig sabihin ng taong bayan. Taong bayan. Yun ang password nila. Yes. To call for a meeting. Call for a meeting. And then, magmi-meeting sila doon sa tambayan. So that means, tinatago nila sa mga Kastila yan. Ngayon, yung kulay ng tambay, orange, meron bang pinapahiwatig yung kulay ng tambay? Well, kasi yung kulay na orange, ginagamit namin to since 1996. 96? Yes, congressman na ako noon bago pa naging presidente si Erap. 10th Congress ba kayo noon? Yeah, si Manny Villar, he was using blue and yellow. Nagbago pa siya. Nagbago sila. So, siguro hindi ako nanggaya sa kanila. Linawin lang natin. Ika nga ng programa ituwid natin. Ituwid natin. Yeah, tama yan. In fact, meron kasing gamit yung orange. Ano po yan? Pag nakikita ng tao yung orange, nagigising yung isipan. Kaya karami ng call centers natin ang ginagamit yung orange. Nagkamali pala sila Bayani Fernando noon. Pink ang ginamit nila. Yung pink para pahinain ng... sige. Anyway, lipa naman tayo sa ANUPA, Party List Alliance of National Urban Poor Organization. Siguro naman po, tama, no? ANUPA. Okay, si Mr. Morales. Ano po ang tawag po sa inyo? Palayo? Mang Nards. Pero Mang Nards, di ho ba na parang ang talaga namang pakay ng party list system ay bigyan nga ng parang representasyon, ano? Lahat ng mga mahihirap nga daw na maralita, no? Na sektor. Paano pong pinagkaiba pa ng inyong party list sa iba pang mga party list na nagsasabing, para kami sa mga mahirap? Hindi, kami ang tunay na marginalized. Sinasabi din po nila yon. We are the poor. Paano po kayo nagkaiba? Mas marami kami kumpara sa kanila. Mas marami kayo by number. By number. Ano ibig sabihin nun? Ano po bilang po ninyo? Actually, kahit na mga sa survey, economic survey, ang talagang lumalabas, mas marami ang mahihirap kumpara sa hindi mahihirap. Hindi, wala pong question doon. Ang tinutukoy ko lang po yung mismong grupo ninyo, yung ANUPA. Paano po nangyari nagkaiba kayo doon sa ibang grupo na nagsasabing sila ay talagang kumakatawan sa mga maralita? Actually, itong ay matagal na ito. Since Cory Aquino, ay nandiyan na talaga ang Urban Poor, yung NUPA, National Urban Poor Assembly. So ang pangalan nyo dati ay NUPA. Nilagyan nyo lang ng tulad ng tambay sa kanila para mapalapit sa unahan. At saka maging alyansa. Hindi kayo naging One NUPA. One NUPA. Gusto ko yung mga... sige, anyway. So marami kayo. 19, ano po kayo? Panahon pa ni Cory. Panahon pa ni Cory. NUPA pa ang pagkakatawag sa inyo. Actually, noong panahon ni Cory, ang tawag doon ay National Urban Poor Coordinating Council.
And we are one among the council para lang magkaroon ng poverty alleviation. Pero hindi kayo government funded. Hindi kami government funded. Ang nagtayo ng council na yon, sino po actually? Ang nagtayo ng council na yon through the assistance of the government. However, kami ay yung mga people's organization from different region. Kasi nga po, di ba, nag-iingat nga po. Nag-iingat nga po yung COMELEC na para sabihin na ang isang kwalipikadong party list ay hindi dapat tumatanggap ng anumang tulong, pinansyal o logistical sa pamahalaan. Hindi po ba? Directly or indirectly? Kalukuhan yun. Bakit po? Bakit tayo mag-congressman? Galing din sa gobyerno ang pork barrel. Magiging pork barrel ninyo. Di ba? So magiging parang bahagi rin ngayon ng gobyerno. Ng gobyerno. May punto rin And kayo all yan, the project given by the government sa lahat ng sektoryo ay galing sa pera ng tao. So, diba? bakit kayo pagbabawalan? Bakit ako pagbabawalan? Okay. Ganun. So, parang inaamin nyo na rin na kung sa palagay ninyo, hindi naman ho dapat ipagbawal na tumanggap ang sino mang party list group ng tulong, pinansyal o logistical sa gobyerno. Kayo po ba tumatanggap na noon pa hanggang ngayon ng tulong pinansyal sa gobyerno? Wala kaming natatanggap actually. Kami kasi ang pinakapapil lang namin dyan ay gumawa ng plano para sa poverty alleviation. Then sinasubmit natin sa government, di ba? Para i-finance nila yung mga tao. Kanino po ba kayo nakikipag-ugnayan, Mang Nards? Kanino pong ahensya ng gobyerno kayo nakikipag-ugnayan? Presidential Commission for the Urban Poor. Yes. Kasi na-recognize lang yung urban poor nung umupo si Cory Aquino under Executive Order number 82. And we are positioning as a partner of the government being the people's organization, di ba? Kasi the government is from the people, to the people, for the people. Why should we question the fund from the government? So, ibig sabihin, kung meron hong ibang mga party list groups na maaaring tumatanggap ho ng tulong o maaaring sila mismo ay binuo ng some government commission or government agency, hindi ho dapat pagbawalan yon. Siguro kung with certain motives, and may hidden agenda, Problema, diba? kaya nga hidden, hindi natin makita. Oo, natatagong agenda. Kasi nga, kung katulad po nung banggit na ng mga kritisismo noon, na kapag ang isang party list group ay pinopondohan ng gobyerno o sakaling merong ibang ahensya ng gobyerno ang bumuo ng party list group na yon, ginagamit nga daw yung party list group para maging pronta, para kumatawan talaga doon sa interest ng pamahalaan at hindi doon sa marginalized sector na kinakatawan ninyo. So kung kunwari, yung one abaa, pwede bang mapintasan kayo na binuo kayo ng gobyerno dahil gusto nga ng gobyerno, meron kayong government advocacy na ipaglaban? No. Hindi naman. First, I want to make it clear na minsan kasi may nagtatanong sa amin, kayo ba isa kayo sa mga party list na pinafund ng administration? I want to set the record straight, hindi po. Kami ay binubuo kami ng katulad ng sabi ko kanina, mga kababaihan from the sorority of Regina Leis Eturi sorority at yung mga Rural Improvement Club na which started in Ilocos Sur. Yung Regina Leis Queen of it means Laws. Queen of Laws and Justice. Laws and Justice. So Yun. hindi Queen of Malacanang, no? Hindi, Kababaihan. Kababaihan. Right. So, we advocate for women economic empowerment. Kasi nakita namin, wala pa naman kami, personally, we believe na wala pang party list na kumakatawan at nag-a-advocasya ng women economic. Di ba Gabriela dapat ang gumagawa, no? I think political ang... Naiiba? I'm not in a position to talk about Gabriela because hindi ko naman po sila, ako alam ang kanilang mga advokasya. Pero hindi mo ba para nakikita, po sa amin, yung sa tagal na nilang nasa Kongreso, through sila Congresswoman Lisa Masa, na meron ba silang naitulong man lang sa kapakanan ng mga kababaihan sa bansa? ang alam ko po, pag merong mga celebrity na nasa TV, nandyan sila.
Yun lang po ang nalalaman ko. Celebrity. Pero hindi yung parang Yan masasabi mo yung karaniwang tao na natutulungan. Wala kayo nakitang ganong nangyayari sa kanilang grupo? Yan po ang nalalaman ko. Yun lang ang nalalaman ko. Kasi so, sabi nga natin parang medyo overlap